Bakit mahal naming mga Katoliko ang Birheng Maria at gaano ba kalaki ang papel na ginampanan niya para sa malalim na pananampalatayang Kristyanismo? Evangelos TV. Unang-una po sa lahat, pinili ng Diyos ang Inang Birheng Maria upang ipanganak si Jesucristo, ang kabanal-banalang anak ng Diyos. Sa kasaysayan po ng sangkatauhan, simula creation hanggang sa present time, isang beses lang po ito mangyayari at hindi na po mauulit pa. Ipaalala ko lang po, ang pumili po, Diyos na makapangyarihan sa lahat, all-powerful God, creator of everything. Kaya naman tayo bilang tao, nararapat lang na irespeto, mahalin, igalang natin ang Birhen Maria bilang ina ng sangkatauhan. Mababasa po sa Luke chapter 1 verse 28, the angel came to her and said, "Hail, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women." In Tagalog po, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Gayon din po, sa Lucas chapter 1 verse 35, sumagot ang anghel, "Sa iyo ang banal na espiritu at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Kaya ang banal na sanggol na ipanganganak mo ay tatawaging anak ng Diyos." Pinili ng Diyos ang Birheng Maria. Kaya kung i-reject natin, babaliwalain, lumalabas niyan, mas marunong pa tayo sa Diyos. Ikalawang dahilan, itinalaga din po siya ng Panginoong Jesus. Mababasa po yan sa Juan chapter 19 verse 26 to 27. Pagkakita nga ni Jesus sa kanyang ina at sa nakatayong alagad na kanyang iniibig, sinabi niya sa kanyang ina, "Babae, narito ang iyong anak." Nang nagkagayoy, sinabi niya sa alagad, "Narito ang inyong ina." At buhat ng oras na iyon ay tinanggap siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. Maliwanag po, tinanggap ng mga alagad ni Jesus ang Birhen Maria bilang kanilang ina. Kaya kung ikaw po ay alagad ni Jesus, tatanggapin mo rin po ang Birhen Maria bilang ina natin lahat. Ikatlo po, ang Birhen Maria ang makabagong Eva. Mababasa po dito sa Genesis chapter 3 verse 15, "Kayo ng babae aking pag-aawayin, binhi mo't binhi niya'y lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo, sa sakong niya'y ikaw ang tutuklaw." Dito po si Satanas po or yung ahas ang kinakausap ng Diyos dito matapos tuksohin si Eva. Maliwanag ang mensahe na binhi ng babae na dudurog sa ulo ng ahas. Ang babae po na tinutukoy ay ang Inang Birheng Maria at ang kanyang binhi naman ay ang Panginoong Jesucristo. Another reason po, si Birhen Maria ang Ark of the New Covenant sa Bagong Tipan. Kung ang Lumang Tipan po, ang Ark of the Covenant ay ang kahon na may dalawang gintong kerubin sa ibabaw, dito naman po sa Bagong Tipan, si Birhen Maria. Paano po nangyari yun? Dahil mababasa po sa Exodus chapter 40, verse 34 to 35, at sa Lucas chapter 1, verse 35, parehas po sila na nililiman ng kaluwalhatian ng Diyos. Inovershadow po ng kapangyarihan ng Diyos. Parehas pong banal ang nananahan sa Ark of the Covenant, ang sisidlang ginto na may mana. Ibig sabihin po ng mana, tinapay mula sa langit. Dito naman po kay Inang Birhen, Jesus po na tinapay na bumaba mula sa langit. Gayon din po, ang tungkod ni Aaron, simbolismo po ng otoridad, paggabay, o tungkod ng pastol. Sa Inang Birhen naman po, si Jesucristo na magiging punong pari. And lastly, 10 utos ng Diyos, ang salita ng Diyos na nakaukit sa tapyas ng bato. At dito naman po sa Inang Birhen Maria ay ang Word of God in flesh, salita ng Diyos na nagkatawang tao, si Jesus Christ po. Yan po ang mga dahilan kung bakit mahal namin, ginagalang namin ang Birhen Maria. Number 1, pinili siya ng Diyos para kay Jesucristo. Pinili din po siya ni Jesucristo. Siya po ang makabagong Eva, ang ina ng sangkatauhan. And lastly, ang Inang Birhen po, ang Ark of the New Covenant sa Bagong Tipan. Yan po ang mga napakahalagang papel na ginampanan ng Inang Birhen para sa malalim nating pananampalataya. Minamahal naming mga Katoliko at tinatanggap namin ang Inang Birhen Maria bilang ina ng sangkatauhan. Maraming salamat po.
God bless and Amen.